Non-stop sa panonood ng video at paglalaro ng online games ang anak ni Jasmine noon. Okay naman sa una, pero napansin niya ang malaking pagbabago sa kanyang anak. Una nagwawala, tapos nananakit. Tapos yung unti-unti hindi lang siya sa behavior kundi sa kung paano lumalaki yung bata. Yung hindi nagsasalita. Kaya si Jasmine, ipinagbawal ang paggamit ng cellphone sa kanyang anak na ngayon ay 6 na taong gulang na. Binaban ko siya sa phone, tapos more on magkaroon ng time sa kanya. Para malibang, hindi na siya masyado nagtatantrums. Hindi na siya nananakit. Dahil sa mga karahasan na iniuugnay sa ilang digital platform, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagban o pagsuspinde sa mga online site na nakakasira sa mga kabataan. Sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa natin, open po ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan. Sinabi yan ng Malacanang kasunod ang rekomendasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na i-block ang website na nag-livestream sa pamamaril ng estudyante sa isang pribadong eskwelahan sa Zamboanga City. Ayon sa CICC, inireport ng mga otoridad sa Meta ang livestream 5 minuto matapos matukoy. Pero nanatiling online ang video ng karagdagang 9 na minuto bago ito tuluyang inalis at na-reshare pa ng ilang netizen. Naging mainit din ang mata ng mga otoridad sa Roblox na sinasabing posibleng naka-impluwensya naman sa 2 estudyanteng namaril noon sa Tacloban. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Sa panahon na digital na ang lahat, binabantayan maigi ni Alvin ang mga website na binubuksan ng kanyang 3 anak. Bagaman nag-aalala sa mararahas na content, mahalaga pa rin daw ang social media na pangunay niyang ginagamit sa pagkuha ng mga impormasyon. Nandun na lahat may bagyo yan, katulad nga, yun nga, impormasyon, kung may pasok o wala. Tapos kung ano nga yung nangyayari sa atin. Yung komunikasyon, lalo na yun, number 1 yun. Payo ng CICC sa mga magulang, bantayan maigi ang pag-uugali ng mga anak at palaging buksan ang linya ng komunikasyon para sa kanila. Pangalawa ho, pag may mga nakakausap at nakakasalamuha na sila online na hindi naman natin kakilala, ang particular na dapat natin bantayan na to, they stay up late at night because of the time difference. Kasi mga rumors usually from other countries, iba yung time zone nila. No? Kalezal Pardilia para sa bayan.